Mas hihigpitin pa ngayon ng pamahalaan sa pangungunan DILG at PNP ang kanilang pagmamanman kontra iligal na droga. Ito'y matapos na napag-alaman na hindi pa rin matapos-tapos ang problema ng iligal na droga sa Pilipinas. Si Paul Montibon, magbabalita. Sa kanyang kauna-unahang paghanap sa media, aminado ang bagong Interior and Local Government Chief na hindi madali ang paglaban sa iligal na droga. Sa kabilaan niya ng magandang record ng pamahalaan at PNP sa illegal drugs operations nito, hindi pa rin siya kampante dahil sa tumataas na kaso ng supply dito. Dahilan din kung bakit hindi rin anya matapos-tapos ang problema ng illegal na droga. Kaya naman utos niya ngayon sa PNP, pag-aralan ang mas mahigpit pa na pagbabantay sa supply at demand ng illegal na droga sa bansa. The PNP has done very well on the demand side. Drug cases are up. They have seized a record number of drugs in terms of gross amount in the last 2 years. But we have to concentrate also on the supply side. I think the supply side and the demand side have to be tackled at the same time. Sa ulat ng PNP Drug Enforcement Group, napapansin umano nila na tuwing Kapaskuhan at nalalapit ang eleksyon ay tumataas ang supply at demand sa mga illegal na droga. Sa katunayan, batay umano sa kanilang mga nakanap na impormasyon, may mga papasok pang illegal na droga sa bansa at posible nilang magamit ito ng ilang politiko para pondohan ang kanilang kampanya sa 2025 midterm elections. Para kay Remulla, mahalaga talagaan niya na palakasin ng kanilang ahensya ang ugnayan sa local government units at mga pulis para maaksyonan agad ang mga isyu at walang makalulusot, hindi lang sa kriminalidad, pati na rin sa illegal na droga. I think General Marbil can fill you up more. But I gave them a general directive of what we need to do in the next 3 years, especially with capital outlay, with response time, with relations with local government units and the chiefs of police, investments into making the police force better. That's mostly it. Batay sa pinakahuling datos ng PNP sa kanilang laban kontra illegal na droga, nakapagtala ang Marcos administration ng halos 14 billion pesos na halaga ng nakumpiskang ipinagpabawal na gamot, kung saan pinakamalaki rito ang shabu na sinundan ng marijuana. Isa sa may pinakamalaking kontribusyon dito ang nasabat na mahigit 13 bilyong pisong halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas nitong Abril ng kasalukuyang taon. Sa kasamaang palad, tanging ang driver lang ng van na pinagsidlan ng mga droga ang nahuli ng mga otoridad at hanggang ngayon, nananatiling nasa pagangalap pa rin ng dagdag na ebidensya ang mga pulis kung sino nga ba ang nasa likod ng malaking bulto ng illegal na droga na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.